sira ulo tong mga bugok na online lending apps na to. Diba, hindi ho makatotohanan yung mga ganyang klase ng mga mensahe nila. Hindi ho natutupad yan. May nagtanong sa akin, "Good morning, boss. Kahapon po, piniya ako ng agent ng pinagte-text mga kontak ko na may kasamang pangalan ng barangay official namin. Ano po ba dapat kong gawin, boss? Totoo po ba na tinatawagan nila mayor at kapitan namin?" Alright, magandang katanungan po ito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, okay. Sisimulan ho natin na wala na ho tayong magagawa din sa mga bugok na abusadong online lending apps na to. Ganyan lang ho talaga ang gagawin yan. Okay? Tatawagan ho yung mga ninakaw nila, no, na mga nasa contact list po ninyo. Tapos po, tatakutin din, no? Sisingilin, no? Kasi wala naman hong ibang alam niya mga bugok na yan. Okay? Kasi ho, ganito yan. Kaya ho nila nagagawa yan kasi ho, simula ho nung na-download nyo po yung inyong online lending apps, yung apps nila, no? Nung na-download nyo yun, simula ho nung pumayag kayo, nagka-malware na ho yung telepono po ninyo. So, ibig sabihin po, nakaka-access sila sa mga contacts, sa pictures, sa videos, no? Sa mga messages po ninyo, and even sa locations po ninyo, at saka dun sa mga social media po ninyo. Na-access po niya. Yun po ang trabaho or yun ang ginagawa ng malware na inilalagay po nila. Okay po? Kaya kayo po mag-iingat. Mag-iingat po kayo, no, sa lahat po ng nanonood, no, dun po sa mga datihan at lalo na ho dun sa mga baguhan, no. Wag niyo ho silang i-download. Wag niyo silang bibigyan ng access sa telepono ninyo. Kasi ho, pag binigyan niyo ho sila ng access sa telepono po ninyo, yan na po ang mitya. Yan na po magsisimula ang dilubyo, no, ng buhay po ninyo. Pagka ho kayo hindi nakabayad sa takdang oras diyan sa mga bugok na online lending apps na yan. Actually, kahit di nga sa takdang oras yung video ko ho kahapon, nakita nyo. Ang due date, sa susunod na araw pa. Nakita nyo, sinisingil na. Di ba? Mga ugok yan kaya kayo ho'y mag-iingat kasi hindi ho natin alam ang takbo ng isip ng mga bugok na yan. Although, hanggang pananakot lang naman ho ang alam gawin ng mga bugok na yan. No, wala hong ibang alam yan kundi talagang isaksak sa isipan ninyo na meron silang gagawing masama na hindi naman nila kayang gawin. Ito basic example, yung sinasabi nyo, pinagme-message po, no? Yung mga nasa contacts po ninyo. Tapos nilalagyan pa ng pangalan ng barangay official. Okay. Kaya ho nila nalalaman yung mga barangay officials po ninyo kasi ho, mga public servant po yan. So, madali ho i-google yan. Okay? I-google nyo lang sino kapitan sa lugar na to. Sasabihin ho ni Google yan. Okay? Sino ho mayor sa lugar na to? Lalagay ho, ilalabas ho ni Google lahat yan. Kaya nailalagay ho nila yung mga pangalan ng opisyal ng barangay dyan sa inyo. No? Ngayon, parang pinalalabas nila, kakilala nila o nakausap na nila. So, siyempre, karagdagan karagdagan nervyo sa inyo yon. Karagdagan anxiety sa inyo yon. Kasi, bakit nalaman nila yung pangalan ng opisyal sa amin? Bakit nila nalaman yung pangalan ni Mayor? Di ba? I-google lang naman ho yan. So, madaling-madali ho nilang nailalagay yan. Okay? So, kasi karagdagan kumbaga, dinadagdagan nila yung anxiety ninyo. Okay? Bukod dun sa pananakot na sasabihin na pupunta kami dyan sa bahay nyo, hindi naman nila magawa. Okay? Kailan ho may nagpuntang abusadong ola sa bahay? Wala. May mga ilan-ilan ho na mga online lending apps na legit. Nagpupunta ho talaga sa bahay. Pero nakita nyo naman, kinakausap ng maayos yung mga kliyente. Di ba? Kasi ganun ho ang tamang paniningil Tapos, ito pong katanungan nyo po pala na tawag dito, totoo ba na tinatawagan nila ang mayor at kapitan? Okay. Ganito yan Let's say ho, ang kliyente nila 1,000. 1,000 na lang ho ang kliyente nila sa iba-ibang lugar.
Sa tingin nyo, tatawagan ho nila lahat, yung mayor at saka yung mga opisyal po ng barangay po nila. Hindi ho nila magagawa yun. Hindi ho nila kayang gawin. No, tsaka sa dami ho ng ginagawa ni mayor, ni kapitan, at ng ibang mga opisyal po ng, ng munisipalidad, ng city, o tsaka ng barangay, hindi na ho nila i-entertainin yan. Hindi ho nila magagawa yan. No, kalukuhan hong malaki yan. Kasi, yan ang mga ho natin, opisyal ho ng gobyerno, may mga kanya-kanya hong task yan. No, may mga kanya-kanyang trabaho yan. Nakalinya na ho yan, may mga appointment na yan eh. Okay? Saan yung pinakapahinga na nga lang ho nila, yung nakasakay sa sasakyan. In transit eh. Totoo ho yun. No, kasi may mga kakilala ho ako mga opisyal din po no, ng ating gobyerno. Talaga kung pag nakakasama ko, abay, doon na ho di mo na makuha kwentuhan eh. Kasi nga magpapahinga siya doon na sa sasakyan. Sa sobrang hectic ng schedule eh. Tapos sasagutin pa nila yung tawag nito mga bugok na to. Kalukuhan ho yan. Ginagawa lang ho nilang panakot sa inyo yan. Nakita nyo nga ho, palalabasin nila, kilala nila o nakausap na nila yung opisyal ho ng gobyerno sa inyo, opisyal ng munisipalidad ninyo or opisyal po ng barangay po ninyo. Talaga hong convincing. Totoo, ganyan yung mga yan. No, kala mo talaga nakausap nila. Oh. Diba? Tsaka, kahit kausapin naman makausap, let's say ho, nakausap nila. O ano ang gagawin ho ni mayor? O ano gagawin ni kapitan? O pwede bang sabihin sa kanila, o sige patatawag ko sa munisipyo, sabihin ko pagbayarin. Hindi ho ganun yun. No? Hindi ho pakikialaman ni mayor yan tungkol sa utang. Oh. Diba? Sira ulo tong mga bugok na online lending apps na to. Diba? Hindi ho makatotohanan yung mga ganyang klase ng mga mensahe nila. Hindi ho natutupad yan. O sige ho, sasabihin ko na sa inyo. Kailan ho kayo nakarinig na may natupad o may nagkatotoo dun sa mga pananakot ng mga bugok na online lending apps na yan? Isa, sasabihan nila, magsasampa sila ng kasong small claims or tawag dito, estafa. Meron na ho ba? Wala. Okay. Pupunta raw ng barangay. May nagpunta na ba? Wala. Okay? May nagpadala ba ng demand letter sa barangay? Tsaka ano kinalaman demand letter sa barangay, di ba? Oh, meron ba? Wala din. Oh, magpapadala daw ng pulis. May nagpunta na? Wala din. Oh, di ba? Wow, wala namang katuturan yung ang mga nagagawa niyang mga yan, yung magpapadeliver ng kung ano-ano. Yan, kasi madali yun eh, tatawag mo lang naman yun eh. Di ba? O, pati tuloy yung mga walang kinalaman doon sa transaksyon na yun, nadadamay. Di ba? Ganyan kabugok yung mga yan, abusado talaga. Lahat na lang dinamay. O, di ba? Kaya kayo excuse me po. Ang hinihiling ko lang po sa aking sa mga nanonood po, na huwag niyo hong masyadong pinaniniwalaan yung mga kabugukan at katarantaduhan nitong mga online lending apps na to. Kasi ang gusto niyang mga yan is pumasok sila sa isipan ninyo. Ma-pressure kayo. Para makagawa kayo ng hindi tama. Ay, nakita niyo pagka na-pressure kayo, ano gagawin niyo? Mangungutang kayo sa iba. Diba? So, may mangungutang na naman kayo. Di mababa, madadagdagan na naman na madadagdagan. Ayan na yung tapang system. No? Kasi pagka kayo nangutang, ito tatandaan nyo, pagka nangutang ho kayo, kailangan yun, inutang ninyo na pera, na-serve niya yung purpose. Ibig sabihin, for example, kaya ka nang hiram kasi magbabayad ka ng tuition. O, pagka nang hiram ka, pambabayad mo sa tuition. Dapat ganun. Hindi yung nanghiram ka kasi pambabayad mo doon sa utang mo. Hindi ho ganun. Hindi ganun ng pagpapangungutang. Kasi kayo, mababaon lang kayo na mababaon. Kasi hindi nyo naman marireceive yung whole amount. Kasi biruin nyo, makukuha nyo lang, bawas na yung processing fee. O, pagka nagbayad kayo, may interest definitely. Para syempre, wala naman nagpapautang na walang interest eh. Okay, tandaan nyo po yan. Wala nagpapautang na walang interest. Pero kailangan yung intereso is naaayon po dun sa
ceiling on interest rate. Pagka po yan is 10,000 pababa at hindi ho lalagpas sa 4 na buwan. Okay po, dapat pa naman talaga yan may interest. So, talo ka kagad. Biruin mo, binawas, matatanggap mo bawas yung processing fee, pero magbabayad ka ng interest. Tapos ibabayad mo lang sa utang, o di lugi ka na. Diba, talo ka na kagad? Yun lang po isipin po ninyo. Diba? So, hindi ho ganun dapat, hindi kayo nangungutang para pambabayad nyo sa utang nyo. Kasi talo lang ho kayo. Lagi nyo pong pakakatandaan. At isa pa po, yung pinaka-importante, no, wag ho kayong naniniwala dyan sa mabilis ang pautang. Kasi trap yan eh. Totoo, within 5 minutes, papautangin kayo. At tanong, naintindihan nyo ba yung inyong magiging responsibilidad? Tingnan nyo ho, nakakahiram estudyante. Nag-aaral po nag-aaral. Walang ibang hanap buhay. Kasi hindi naman sila nag-credit investigate. Hindi nila inaalam yung importanteng 3Cs, yung character, capacity, and condition. Wala sila nun. Ganyan ho ang nangyayari ngayon sa mga abusadong online lending apps na yan. Lahat ho binigyan, basta may ID. Totoo ho yan. Basta ho may ID. Bibigyan nila. Diba? Kaya ho kayo, mag-iingat ho kayo sa ganun. Kasi, ando na ho tayo. Nangangailangan ho tayong lahat. No? Kaya ho, pinasok ng mga abusadong online lending apps na yan, yung ganyang klase ng negosyo. Kasi nga ho, alam nilang maraming nangangailangan dito po sa bansa natin. Pero dapat ginawa nila yung tamang proseso sa pagpapautang. Hindi ho eh. Di ba? Ito ulitin ko, hindi ho ako against do sa ganung pamamaraan ng pagpapautang. It's just that kailangan ho sigurong pag-aralan pa kung effective siya dito sa Pilipinas. Hindi ho siya effective sa Pilipinas. Tumaas po ang mga hindi nagbabayad po dito sa Pilipinas. Marami hong utang, marami ring hindi nagbabayad. Okay, may pag-aaral po kasi ang BSP diyan. At lumaki po yung mga unpaid. Marami yung nangutang, marami rin ang hindi nagbayad. Tumaas po. So, hindi naging balanse yung ekonomiya natin kasi kaya ka nga nagpapautang eh. Diba? Para para matustusan yung spending mo eh. Kasi ganun yan eh. May may epekto sa ekonomiya yun eh. Pero kung hindi mo na ibabalik yung hiniram mo, dahil nga hindi mo alam yung obligasyon mo, I don't think na effective yung ginagawa nila na gano'n. Okay, siguro iba yung pag-aaral pa kung talagang effective yan dito sa Pilipinas kasi I don't think na effective eh. Diba? Kasi ang daming hindi nakakabayad eh. Using that way of yung sistema na yon sa pagpapautang. So I don't think na effective siya. Diba? Nothing against doon. Hindi ko siya kumbaga ayoko siyang sabihin na ayoko, alam mo yon, kasi nandiyan na yan. Siguro ako lang dahil nga traditional way ako ng proseso ng pagpapautang, yung ganun pa rin, di ba? Although we're using CIC, NFIS, di ba, to check. Pinaka-importante po dyan is yung due diligence. Okay? Alamin nyo po muna yung hinihiraman po ninyo. I-review nyo maigi yung kanilang nasa app naman ho yun, may mga reviews naman, basahin nyo maigi. Pag may nakita na kayo o nabasa na kayo na hindi maganda, huwag nyo na huwag nyo na i-download. Kasi okay, mababasa nyo naman po yung mga reviews kahit hindi nyo pa siya nada-download eh. So basahin nyo muna. No? Definitely yan, sa unang mga 10 magaganda reviews na nakalagay. Bugok yung mga yan eh. Scroll pa kayo, basahin nyo yung mga reviews nila. Okay, makikita nyo naman marami dyan. Makakita lang kayo ng mga 5, 10 na hindi magandang naging karanasan, huwag nyo na ituloy. Totoo yan, kasi kung sila, hindi maglalagay ng review yan dyan. No? Kung yan hindi nila naranasan, kalukuhan yun. No? Kasi kalimitan, yung may mga apps, ang lalagay nilang review maganda. Nagbabayad pa nga yung mga bugok na yan eh. Para maglagay ng magandang review eh. Totoo yan. Oh.
Real talk lang ho. No, kaya ang gagawin nyo ho, babasahin nyo siyempre lahat. Huwag ho kayong dadaan, maganda yung review. Mangungutang ako rito. Sige. Maganda ho yan kung saan maganda. Kung nagbabayad kayo sa takdang oras. Paano kung masablay ho kayo ng bayad? Ayan na. Dire-diretso na ho yan. Di ba? Kaya sabi ko doon sa mga nakaraan kong video sinisira nitong ng mga online lending apps yung relationship nila doon sa kanilang mga kliyente. Pero yung katagal na nang hihiram sa kanila. Sinasabi naman doon sa mga comments na pinapadala sa akin. Good payer sila. Totoo yun. Nakailang reload na. Yung isang beses lang na hindi sila nakapagbayad, hindi man lang nagkonsidera. Hindi man lang nireconsider na katagal mo ng kliyente. Hindi mo man lang pagbigyan. Diba? Kasi lahat naman ng tao dumadaan sa sa agipitan. Pero alam niyo yun, pagbigyan mo kahit pa kami nga kahit first time pa lang naming kinakausap namin maayos, 'di ba? Kasi may mga talaga, may mga situations talaga na hindi natin kontrolado. 'Di ba? Kaya nga importante, 'di ba, sabi ko, may credit and collection policy. Kasi yan ang pagbabasihan, 'di ba? Para maging kumbaga yan ang basihan mo doon sa flow mo ng paniningil. Kung wala kang credit and collection policy, paano na? Ayan ang mangyayari kagaya ng ganyang mga klase ng paniningil. Puro pananakot. Di ba? Kung sino-sino dinadamay, may mayor, may kapitan, di ba? Mga walang kakwenta-kwentang alam niyo, mga walang kakwenta-kwentang mga pananakot. Pero siyempre, doon sa mga first-timer, hindi naman nila alam yan. Kaya siyempre, ninervyusin. Hindi ko sila masisi. Okay, kagaya na sinabi ko sa inyo, ako naranasan ko yun. Maniningil na ako Alam ko na yung mga diskarte nila, pero yung tumawag kasi sa akin na yun, talagang kapani-paniwala yung dating niya. Okay? And I'm only praying and hoping na wag niyo siyang maranasan kasi napakahirap po talaga. Buti na lang talaga maganda yung yung support system ko. No, tsaka kahit papaano may alam ako kasi. Kaya nalampasan ko siya agad. No, sana ho dito sa inyo po doon sa nagpadala po ng katanungan pag-ipunan niyo na lang ho siya at bayaran. Okay, para ho kahit papaano matapos na yung pananakot na yan. No? So kahit sundin niyo na lang ho kung ano ho yung nasa ceiling on interest rate. Okay, let's say for example po, 1 month kayo hindi nakahulog, dagdagan niyo siya ng bukod doon sa 15% per month, dagdagan niyo siya ng 5%. Kasi yun lang naman ho nakalagay sa ceiling on interest rate Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to. Naimbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.